Hello, everyone. Good morning, good afternoon, and good evening. No? Kung saan man kayong dako ng mundo, nakikinig sa ating Ray Santos Music Studio Facebook Live. Yan. And this episode of Ray Santos Music Studio Facebook Live is very special, no? Dahil meron tayong, special guest. Yeah, we have a special guest, kung saan 'no, ipaliliwanag niya sa atin kung ano yung guitar class, 'yan. Kasi 'yan yung topic natin for today. So, we have this, guitar class 'no, and, nagsimula 'tong guitar class I remember, 2019 'no, 2019 po namin sinimulan yung guitar class and from there nagkaroon ng batch 1, batch 2, batch 3, and then ngayon po batch 15 na kami this coming Saturday, 'yan, okey. So, para mas magkaroon po ng mas malinaw at mas magandang pagkaunawa yung atin pong mga magulang, maybe, meron tayong mga nanonood ngayon na parents or students or mga gustong mag-enroll this coming Saturday. And yeah, you better, listen to this episode of Ray Santos Music Studio Facebook Live. So, without further ado, no? Without further ado, let's have our special guest, no? Siya po ang architect, no? Siya po ang architect ng Ray Santos Music Studio guitar class. Please welcome ang atin pong maestro de gitara, Mr. Randy De Los Santos. Palakpakan naman natin 'yan. Yes, palakpakan po natin siya. Okay, hello Sir Randy. Magandang gabi dito sa Pilipinas, sa atin magandang gabi. Bumati ka muna sa ating mga nanonood, 'no? Sa ating mga Yes. Good evening po, Sir Ray. Magandang gabi sa mga nanonood at magandang gabi din sa kay Sir Ray. Thank you for inviting me tonight. Yeah. So, yung purpose natin dito, Sir Randy, no, is para mas mapaliwanagan pa yung ating mga nanonood or yung mga gustong mag-enroll pa sa atin regarding dito sa guitar class, no? So, thank you for your time. At medyo dumami yung ating nanonood for today, no? Kasi nga guest ka namin today. No? So, parang may fans ka kaagad, Sir Randy. Okay. Anyway, so simulan na natin, Sir Randy. Yun nga yung sabi ko kanina bago kita ipakilala, sabi ko kasi nasimulan natin 'to kung hindi ako nagkakamali 'no, Sir Randy, 2019. Nagsimula tayo ng guitar class, 'no? 'Yan yung unang batch, 'no? And then I think yung batch 2 then batch 3, yung sa batch 3 tayo nagkaroon ng problema kasi parang nagkaroon ng pandemic. I don't know kung batch 3 nga yun or batch 5, 'no? Opo, tama naman po. Oo, biglang nagkaroon ng pandemic. So, can you give us, kumbaga yung idea, ano ho ba itong, guitar class na ginagawa natin since 2019, no? Ayun. So actually itong guitar class na to, no, ikaw talaga yung nag-conceptualize nito, no? Si Sir Ray talaga nag-conceptualize nito. This is a group class ng pag-aaral ng gitara, which yung pinakauna nga is parang hindi ko alam kung paano ko gagawa ng module for the students kasi magkakaiba syempre ng age, magkakaiba syempre ng skill, and syempre yung development and way of understanding ng mga kids. May mga fast learner, may mga slow learner. Kaya medyo mahirap siya. Pero as time goes by naman, na-improve yung module na nagawa. Kasi way back before, I used to remember 3 song lang yung tinutugtog sa module 1 eh. As in 3 lang. Parang 3 Little Birds, I Can Get No Satisfaction, tsaka Buwan. Parang yon. And then sooner, medyo nadagdagan and ngayon, naging 5 na siya. Pero yung pinaka-main idea talaga ng guitar class is more of beginner's course eh, no? Doon sa mga totally zero or kung meron mang alam is very little lang, no? Kasi in this guitar class, we're trying to let the kids or the participants na mag-play agad. Kasi yun yung pinaka-concept nito eh, makatugtog sila agad. So makakatugtog sila agad kung matutunan nila yung basic chords,
syempre, right timing, kaya may mga counting, and then syempre, yung transition, shifting from one chord to another. Yun lang ang pinaka-basic na principle na ginagawa dito. And then, good to go na, nakakatugtog na yung mga kids, no? Yun lang po yung pinaka-concept nitong guitar class na to. Oo. Kasi Sir Randy, maraming nagtatanong sa atin, no, lalo na pag mga nag-i-inquire, no, lagi nilang tinatanong, paano yan? Eh ako, beginner, zero ako, wala akong alam. So ngayon alam na natin, no, na this program or this class is for beginner, no? So kung kayo ay zero knowledge or kung meron kayong konting alam, pwede na sila mag-enroll dito, no, Sir Randy, no? Pwede na sila dito sa class na to. Oo, kasi yung pinaka-concept niya kasi is kung paano makakatugtog agad yung isang zero knowledge na ano. So don't get confused or wag silang masyadong ano ba tawag doon? Malito na para uy, guitar class parang mahirap ata 'yon. Kasi walang technical eh. Walang technical, there's no music theory na although may mga papyaw pero wala siyang music theory behind everything na tinuturo. It is more of basic figure ng isang chord and then timing and then transition or yung shifting from one chord to another para makabuo ng kanta. So definitely walang music theory, hindi siya parang rocket science kaagad na pag-aaralan mo. So very basic lang, importante makatugtog lang sila. Yan, okay. So yan na ha. Sinabi na ni Sir, no? So kung ikaw ay beginner, pwede na talaga mag-enroll or kung meron kang konting knowledge sa mga chords, yan, pwede tayong mag-enroll dito sa ating guitar class. For beginner po talaga siya, no? So Sir, paano ho ba nangyayari yung ating class, no? Pwede po bang bigyan niyo kami ng konting pahapyaw lang, especially yung mga gustong mag-enroll or yung mga nag-enroll na. By the way, marami na nag-enroll, no? So yung mga nag-enroll na nakikinig sa atin ngayon, paano po ba nangyayari yung guitar class? Ayun. So syempre yung guitar class natin is parang ordinary classroom na hindi naman siya ganun kalaki. Actually, ang pinaka-maximum nga namin tinatanggap is 8 students lang, no? 8 students. If I'm not mistaken, parang 5 na tayo. So 3 na lang ata yung kulang namin to fill in. Then, nagtuturo ako ng figure. So, figure chords muna. And then timing, more of counting. So, 1, 2, mga counting na ganun. And then, syempre, yung mga succeeding is more of transition. Kasi we need to play a certain song. And you cannot play a song kapag hindi ka nakaka-transition or shifting ng chords. So, basically, more of demonstration and jamming yung nangyayari. So, wala talagang music theory na magiging confusing sa mga bago. So talagang ang pinaka-aim nito is makatugtog silang lahat ng sabay-sabay in chorus. And then, sa guitar class, wala rin pong akong handouts or notebook or any... Before, may binibigay akong handouts, no? So, sa awa ng Diyos, mga pinagtatatapon lang naman nila yun. Kaya, ang pinaka naging konsepto is sa GC. So, meron kaming GC, doon ko po sinesend yung mga materials, video tutorial. Siyempre, ang mga bata ngayon, mas gusto na nilang nanonood kaysa nagbabasa. So, I think it's way better para mas mabalikan din nila kung sakaling re-reviewin nila kaysa yung handouts before na sinesend na binibigay pala natin. So, ganun lang basically yung nangyayari. Yes, at saka Sir Randy, no, madagdag ko lang, no? So, halimbawa kung tapos na yung class natin, halimbawa yung 10 sessions tapos na, halimbawa, after 3 months, after 4 months, pwede kang bumalik doon sa GC, di ba? Dahil nandun lang naman yung mga lessons, so pwede mo siyang tugtugin ulit, di ba, no, Sir Randy? Oo, kasi once na naka-enroll ka, you're officially enrolled, nasa GC ka. So lahat yung mababalikan, hindi naman binubura yon. And actually, yun is hindi siya tutorial eh. Parang it is demonstration. Playing demonstration na siya. Hindi na yung video sinesend, hindi siya turo actually. Kasi yung turo, yung instruction, binibigay siya sa classroom. Pero yung binibigay sa GC, it's more of demonstration of playing a certain song. And then chord progression, nandun na siya. Pero yung pagtuturo, sa classroom siya nangyayari. So, hindi siya ganun kung sakaling balikan mo siya. Unlike nga pag handouts, so natatapon lang kung saan napupunta. So, isang magandang bagay din yun. Yung GC, nandun na yung mga video tutorial. Yan, okay. So, hindi rin kayo maliligaw, no? Kung absent din kayo doon sa isang particular lesson, halimbawa, naka-absent kayo doon sa 3rd session, walang problema kasi pabalikan nyo lang, nandun yun sa GC. So, kahit absent kayo,
para na rin kayong umattend ng lesson, basta balikan niyo lang yung kung ano yung lesson doon sa particular, ano na yun, yung kung third session yun, so you can go back there, no? So, yeah. Tama. So, that's so nice. So, ito Sir Randy, no, laging common question din, no, ano ang matututunan ko sa guitar class? And I think nasagot na natin kanina yon, no? So, Okay. Ano yeah. matututunan? So, syempre, yung pinaka-objective is makatugtog yung bata agad, no? So, wala siyang music theory. So, ano yung matututunan? Basic open chords. A, D, E, G, C, then basic minor chords. A minor, D minor, E minor. Yung mga basic na madadali, which is kasama sa progression ng isang simpleng kanta. So, yun lang po yung matututunan nyo as beginner para makatugtog agad yung bata. Kasi yun naman ang aim talaga ng isang instrumentalist, makatugtog. Wala namang ibang aim yan, kundi makatugtog sila. So, yun talaga yung concept nito. Mapabilis, mapadali, at hindi confusing. Kaya medyo wala mo ng music theory. And then, by the way, no, sa mga nag-enroll sa amin, sa guitar class, step by step yan Okay, after module 1, module 2, pahirap ng pahirap, and then magtutuloy sila. Kasi baka iniisip nung iba, kung sakali man mapanood nila to, wala palang tinuturong music theory dyan. Bakit ganun? Ba't walang tinuturong music theory? There's a reason behind that. Kasi group class to It is so complicated magturo ng music theory kung marami. So, yung music theory, maganda siyang naituturo pag one-on-one, which is meron din naman tayong one-on-one. So, that is that's the answer dun sa tanong, no? Minsan kasi nakaka-encounter ako, especially yung mga parents, mga musicians din, yung mga ine-enroll nila yung anak nila, minsan natatanong ako, no, ba't parang walang music theory ata? Ba't so yun yung answer. Iba yung konsepto kasi nung guitar class since marami sila, hindi ganun kadaling magturo pag marami. Ang pinaka-konsepto nito is makatugtog agad sila. Yun. Yeah, yun ang matututunan nila. Yeah. So, yun. So, kung anong matututunan, of course, again, basic chords, and then shifting, no? Kung shift from one chord to the other. And then, so Sir Randy, pagkatapos nga ba ng 10 session, mga ilang songs to? Estimate mo lang, mga ilang songs yung matutugtog ng ating estudyante pag natapos nila yung course? 5 songs yan. So, pero again ulitin ko, kasi nga, iba-iba yung skill ng estudyante. Nagsimula tayo sa 3, naging 4, naging 5. So, kapag itong isang certain batch na to, nakita kong mga fast learner sila, mabilis nila nakukuha yung mga lessons, then magpo-push through ako, baka maka-6 pa sila. Pero yung pinaka-minimum niyan is 5. Ngayon, kung medyo nahihirapan sila, edi okay lang 4 kasi there's no pressure naman dito Ang importante, maka-play sila in chorus because on the 10th session, yun yung pine-perform nila sa recital, sabay-sabay. So, kapag medyo may mas mabilis, medyo medyo perfectin mo lang siya kasi hindi pwedeng maiwanan yung ibang kaklase mo. Yun siya. Okay, so yun, no? So, yun po ang ating matutunan sa ating guitar class. Okay, ito sir, common question din. Kailangan ba daw may sariling instrumento ako? Yan, laging tinatanong sa akin yan. Kailangan ba may gitara ako or provided na ba yan ng school? Something like that. Ayun. I think nasasagot mo naman to sa mga nag-i-inquire sa'yo, no? Meron, at first, ito talaga recommendation ko, At first, meron na akong mga spare na guitar na pwedeng mapairam sa students. Okay, so meron akong mga reserva. The problem there is, pag uwi kasi nila sa bahay nila is wala silang pagpa-practicean or paano nila ma-apply yung tinuro kung umaasa sila dun sa hiram. Okay? So, hindi magiging illogical yung pag-enroll nila ng guitar class kasi kailangan i-practice mo sa bahay yung mga lessons So, kapag kayo po nag-enroll sa amin, we're requiring you to have your own guitar. Pero sa una, pwede ko naman silang pahiramin. Kasi sa first session po, Sir Reyno, para lang din po sa kaalaman mo, may orientation ako. So, yung orientation na yon, pinapaliwanag ko yung iba't ibang klase ng gitara, what are the pros and cons ng ganitong klaseng gitara, maliit, malaki, iba't ibang klase. So, maganda rin doon sa iba na as in totally zero or zero knowledge sa gitara, bago sila bumili,
medyo narinig mo na siguro yung ganong klaseng orientation ko. Pero kung sakali naman meron na silang gitara, wala namang problema doon. Pero kumbaga, dagdag advantage din kasi nila nung bago sila bumili, may idea sila. Ay, sabi ni Sir Randy, kapag ganito daw yung gitara, ganito. Ay, kapag ganito daw, ganito. Ay, kapag ganito, ganito daw. And for those who are listening na mga gustong mag-aral mag-gitara, I do have one very common na lagi ko sinasabi sa students ko, even sa parents. I'm very frank pagdating sa instrumento. Huwag niyong tipirin yung sarili niyo. Okay, huwag niyong tipirin yung anak ninyo. You're going to enroll it and then testing lang natin, bili tayo yung mga tagi 800 lang. Kasi po ang gitara po kasi is kahoy. Okay, kahoy yan. So, may reaction yan in terms of humid and climate. Kung nasan man tayo, syempre tayo dito sa umaangat agad yan. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay bumili ng isang substandard na gitara, mabilis masisira yan. Dahil aangat agad yung kahoy eh. Dahil may tension yung string, may tension yan. And then, second thing, mas mabilis magiging yung development ng pag-aaral ng bata sa pagpe-play ng guitar nila pag medyo sophisticated yung guitar na gamit nila. Kasi kung mumurahin yan, hindi ka komportable sa gitara mo, hindi ka komportable sa instrumento mo, most probably, hindi rin magiging maganda yung music journey mo. Pero kung ikaw ay bibili ng medyo maayos-ayos na gitara, magiging komportable ka, mababa yung action niya, madulas siya gamitin, hindi siya yung parang maganit, ganunin. So, ibig ko lang sabihin, siguro, personally, kung bibili ng gitara, siguro sa akin, ang price range is about, for beginner, 3,000 to 5,000. And then kung medyo naghahanap ka na ng kakaibang tunog, kasi habang nag-aano ka, magiging sensitive ka sa tunog na parang may hinahanap ka, siguro that's the time more than 5,000. And then syempre, pag mga intermediate level na, mga more than 18,000 na yan, mga solid top na siya. Pero for beginner, just for the sake of discussion, at kung may nakikinig na magulang sa akin, ay wag niyong tipirin yung anak niyo. Yun lang sa akin. Mas magiging effective ang pag-aaral ng estudyante kapag sophisticated yung gamit niyang, yung ginagamit niya. Kasi yung titipirin, masisira din along the way. So, yung anak niyo pa yung mahihirapan. Yun lang po. Yan. Okay, sige, bago tayo magpatuloy, Sir Randy, no? Basahin lang natin yung ating mga yung mga nagko-comment sa atin. Si Angelica Alonde, yeah. Pogi daw ng guest. Yes, ang pogi daw. Okay. Wala ka nababasang ganun Wala ka nababasang gano'n. Actually, Sir Ray, mga binayaran ko yung mga yan. Mga nakeda na. Si Sir Herbert naman yung ating, Sir Herbert Ramos, student natin to sa Music Theory and Voice and Piano, no? Yan, dami niyang kinukuha ang course sa atin. Sir Herbert, good evening, coaches. Yan. Hello, Sir Herbert. And then, si CM Barcheta. So, sorry po sana tama yung pronunciation ko. ZM Barcheta. Saan po ang location nyo? Ang location po ng guitar class ay sa Binyan. Binyan po, no? Sa Canlalay po. Dito po tayo sa Golden City. No? Golden City, Canlalay, Binyan, Laguna. Yan. Pasok lang po kayo sa Golden City. By the way, ano daw yung landmark ng Golden City? Ano po yan? Yung LTO, nandiyan po yung Dali, nandiyan yung Hyundai. So tignan nyo lang po yung mga na yan, mga landmarks na yan. And then pasok kayo sa Golden City. And then pagpasok nyo po sa Golden City, dire-diretso lang, walang likuan. Makikita nyo po ang Golden Mines Academy sa kanang bahagi. And ayun na po, pasok kayo sa Golden Mines. Doon po nagaganap ang guitar class. Yan. So kung interesado po kayo sa guitar class pa, nako, mag-enroll na po kayo. Sa Sabado na po yan. And yan po ay mangyayari from 1 o'clock to 3 p.m. No? 10 Saturdays po yan. Yan. So yan po, no? By the way, no? Isa pang tanong, sir, sagutin ko lang kasi yung price natin. Yung price range kasi natin is 3,000 for 10 sessions na yon, no? Pero kasi early bird promo kasi yon, no? Until nung 26 lang. 26 lang. Eh ngayon, ano na ba ngayon? 30 na. So 3.5 na po 'yon, no? So ganun po talaga 'yan. Okay. So yung po yung price natin, range natin, no? Yan. Okay.
Ito po si Sir Ryan Fortissimo. Hello Sir Ryan, one of our good teachers. Yan, hello po mga idol. Okay, mga lords. Okay, hello Sir Ryan. Okay, so yan. So pagpatuloy lang natin yung ating discussion. So, yun. So, yung tanong po na kailangan ba may sariling instrumento, of course, kailangan po meron, no? Tsaka kanina nga sabi ko nga Sir Randy, no? Saan ka ba nakakita ng karpintero, no? Walang martilyo, no? So parang ganun din, gitarista, gitarista ka pero wala kang gitara. Okay, anyway. So yun lang naman yun. Okay, so sir, ito na yung pinaka laging tinatanong din. Alam mo before, no, hindi masyadong aware yung ating mga parents sa recital. Pero ito, laging tinatanong sa akin to pag nag-i-inquire. Sabi, ano ang mangyayari sa recital ng guitar class? Yan. So sir, ano ba yung ating recital? Yes. Ayan. Anyway, yung recital, hindi, sinasabi ko rin naman ito sa during my recital, no, yung ano. Pero just for the sake na general yung sagot ko, yung recital na ginagawa natin, it's actually a form of showcase o showcasing nung kanilang pinag-aralan within the 10 session. Okay? Kasi baka nagkakaroon ng confusion confusion yung iba na parang magre-recital yung ano ko, parang ang thinking kasi ng iba pag recital kasi bigatin parang ganoon. Parang performance na kumbaga malupit, kumbaga maano siya, bigatin. Pero dito kasi sa ating Ray Santos Music Studio, especially sa guitar class, we're giving the chance na at the end of the 10 session, kasi baka hindi na magtuloy yung estudyante, at least ma-experience niyang tumugtog in front of other people. Okay? Kasi after 10 session, ang susunod niyan, module 2. So baka hindi na siya magtuloy, at least na-perform niya yung kanyang pinag-aralan, and then na-feel niya maging performer. Yan yung lagi ko sinasabi sa kung ano nangyayari sa recital. Kung bakit pa kailangan ng recital. It's one way of letting the student how to perform in front of other people. And syempre, kung paano rin ma-feel nila na yung pre-practice nila is, kumbaga may goal Kasi sabi ko nga kapag nagsasalita ako sa recital, kung walang recital, most probably, baka hindi mag-practice yung mga bata kasi wala silang goal Wala silang ine-expect dun sa pinaka-last session. Di kagaya yung kapag ina-expect nila na, magpe-perform ako sa harapan nila, mami, kailangan mag-practice ako. So, magiging logical yung yung pag-aaral ng gitara. Hindi yung pagtas ng 10 session, wala na, tapos na. So, medyo mas maganda yung may recital sa ganun. But again, yung recital is parang performance day lang siya, ganun. So, hindi naman siya ganun ka-extravagant na baka iniisip ng iba na, ayoko nang i-enroll yung anak ko, may recital pala sa huli to, sa dulo pala may recital to. Hindi naman sanay anak ko mag-perform, ganyan. Ano po to? Tayo-tayo lang. Kumbaga hindi ko naman sasabing informal, pero kumbaga very magaan sa pakiramdam. Hindi siya extravagant na parang iniisip na iba recital na sobrang parang may concert or whatsoever. Kaya maganda siya, no? Yun lang po yung nangyari sa recital. Yes, Sir Randy, no, parang for beginner talaga siya na ang audience lang kaunti and then mga parents pa nila, no? Something like that. No? Magaan siya, magaan. Okay, isang tanong na lang, no, Sir Randy. Actually, that was my last question. Pero ito kasi lagi rin tinatanong sa akin, no? Gaano daw or ano ba daw ang mas effective? Yung group class or yung solo? Yan, lagi tinatanong sa akin yan. Kasi pag nalaman nila na, group class pala. Okay, group class pala. Ang susunod na tanong, alam mo, gaano sila karami sa klase? Yan ang susunod na tanong So ganun pala. Pag sinabi ko ng mga 5 to 6 or 7, something like that, sasabihin naman nung magulang, matututo ba yung anak ko dyan? Yan ang susunod na tanong So sir, ano bang, kaya pumapasok yung tanong na biglang, ano ba much better? Talagang okay bang yung guitar class na group or yung guitar lesson na isa lang siya? Ayun.
Maganda yung tanong. Pero ang sagot actually is walang eksaktong sagot eh. Ang sagot dyan, magiging effective yung pag-aaral ng bata, depende sa bata. Paano ko nasabi yun? Kung ikaw, sanay ka sa isang grupo, sanay kang nakikipag-mingle, sanay kang gusto mo may interaction with other people or sa ibang classmates mo, or mas gusto mo yung nagja-jamming, guitar class. Kasi yun yung konsepto nun eh. You will play in chorus. Sabay-sabay kayo. So, mas madali mong ma-absorb yung lessons kasi nai-enjoy mo siya eh. Nai-enjoy mo siya na tumutugtog ka with the other mga classmates mo. Although in chorus siya, pero masaya siya. Kasi sabay-sabay eh, maramihan. So, kapag hindi ka naman sanay, ano ba tawag doon, Sir Ray? Parang introvert ka, na parang hindi ka sanay ng may kasamang iba, na iilang ka. Especially, may mga teenagers na babae. O, halimbawa, yung parent nag-inquire sa akin minsan ng face-to-face, ay, ayoko ng anak ko na may kasama, mahiyain yan. So, that's one factor na kailangan mo i-consider. Kung hindi ka sanay ng may kasama kang iba, at mas na-absorb mo ng solo ka, yung iba distraction ng tingin kapag may mga kasamang kaklase, so mas magiging effective yung pag-aaral mo. So, kung tatanungin ako kung ano mas effective, grupo or one-on-one, it will always depend on the preferences ng isang tao. Kung gusto mo may kasama, gusto mo solo ka lang, at syempre, depende din dun sa level and skill mo. Kasi yung guitar class nga is for beginner, totally zero, and a little knowledge on playing the guitar. Pero kung medyo may skill ka na, maboboringan ka kasi beginner siya eh. Totally zero siya eh. Kaya at the very first pa lang, tinatanong ko yan kasama sa orientation ko. Sino ang marunong ng tumugtog? Marunong bang tumugtog? Baka kasi mali ka ng in-enrollan mo. Di ba? Kaya yung iba na akala nila is iniiba natin ng approach. Kaya minsan, ina-approach natin sila, ay, sir, mag one-on-one kayo kasi sayang in-enroll po ninyo, guitar class for beginners po to. So, alam niya na lahat yung ituturo eh. Kaya, depende sa tao. Yun ang pinakasagot ko dyan. Depende doon sa mag-e-enroll talaga ng preferences niya. Yun po yung sagot ko doon. Yeah. Marami tayong cases na gano'n, no, Sir Randy, no, na naka-enroll na siya sa group class, sa guitar class, and then suddenly, dahil nakita natin na parang hindi siya, kumbaga, hindi siya para doon sa group na yon, ang ginawa natin, winidraw natin siya, and then inilipat natin siya ng one-on-one, diba? No? Marami tayo. Kaya doon sa iba naman, baka nagtatry na, ay baka para sa akin to, pwede niya naman i-testing kasi ako mismo ang mag-aalis sa'yo sa guitar class pag alam kong hindi para sa'yo yun. Kasi sayang in-enroll mo, mas magandang mag-one-on-one tayo and I will start from the skill that you already possess or you already have. Diba? Kung ano yung knowledge mo, doon ako mag-i-start. Pero hindi doon sa guitar class kung basically may alam ka na. Yes. Anyway, any last words for our viewers, no? Or sa mga parents or sa mga students na gustong mag-enroll dito sa atin sa guitar class this coming Saturday? Ayan, syempre, we're inviting you to please enroll and join our Batch 15. Ayan, sobrang isa sa mga, actually ako proud to say din ako na ang guitar class ng Ray Santos Music Studio, isa to sa mga pride of Sir Ray. Yan. Kaya ako po ay lubos na nag-invite sa inyo na please enroll. At syempre dun sa mga parents naman na nag-iisip mag-i-enroll yung kids nila is ang sa akin lang po, much better po sila sa music instead syempre dun sa mga other activities like yung mga gadget or whatsoever. Magandang diversion po ito. At lagi ko rin sinasabi sa students ko, lahat ng nag-enroll po sa amin, walang pressure. There's no pressure on this one. Kung ano yung skill mo, tugtog lang tayo, enjoy lang tayo. Cause every little thing all right. Alright. Ayan. So, kasi nape-pressure eh. Yung iba nape-pressure. Uy, may recital. Nape-pressure yung iba. Pero, tulad ng sabi ko, this is talagang more of enjoyment yung
yung guitar class, mag-enjoy ka na na tumutugtog talaga kasama ng iba. Syempre may backtrack siya kaya nakakatuwa siya ng diversification. Yeah. Very, very well said, Sir Randy. Anyway, so again, para po sa mga, actually marami na pong nag-enroll sa amin, and para po sa mga gustong humabol, I think we have 3 slots pa, no, na pwede kayo mag-enroll. So please, if you're interested, yeah, you can join now. And yeah, magkita-kita po tayo sa Saturday, 1 to 3 p.m. dito po sa Golden City, Canlalay, Binyan, Laguna. Golden Minds Academy po ang name po ng ating. Okay? So, Sir Randy, I think we're okay na. Meron ka pa po bang sasabihin, sir? Ay, wala na, sir. Thank you so much. And syempre, yung final words ko lang, kita-kita tayo this coming Saturday for Batch 15. Sa mga gustong umabol, message nyo lang si Sir Ray. Thank you for inviting me tonight. And syempre, tugtog lang. Yes. Okay, so thank you very much sa lahat po ng aming nakinig. Grabe, Sir Randy. Ito yung ating Facebook Live na ang dami nating viewers. But pag mag-isa lang ako, walang nanonood yata. Pero ngayon, dahil gwapo yata yung guest daw, kaya next time, Sir Ray, lahat ng teacher sana. Para syempre pag maraming supporters, pag nandiyan lahat ng mga teachers, maganda. Yeah. Next time, i-guest natin lahat ng mga teachers dito para masaya naman dito sa ating Facebook Live, no? Tama. Okay. Anyway, thank you very much sa inyong lahat, sa mga mga sumama sa amin at nanood. Thank you very much, and we'll see you again next week for another Ray Santos Music Studio Facebook Live. God bless and bye-bye. Bye-bye, Sir Ray. Thank you so much. Bye.